Sa katahimikan na bumalot sa kasalukuyang labanan, ay nagising ang isang batang maharlika na si Tiger mula sa kaharian ng Brune sa gitna ng mga walang buhay na katawan ng kanyang mga kasamahan. Naubos ang kanilang hukbo sa pagsalakay ng kaharian ng Zek kahit na sila'y mas marami sa bilang, at dahil dito ay namayani ang takot sa puso niya habang sinusubukan niyang tumakas, ngunit sa kanyang pagtakbo ay nakatagpo niya ang nakakatakot na kalaban na si Commander Belen, isa sa 7 vanities na kilala sa kanilang hindi pangkaraniwang lakas at kagandahan. Sa kagipitan ay sinubukan ni Tiger na magsagawa ng isang supresang atake gamit ang kanyang skills sa pamamana. Nagnanais na panain ang kabayo ng mga kasama ng babae habang sumusugod ito patungo sa kanya. Inihanda ng binata ang kanyang huling 2 pana pero madali itong naitaboy ng babae gamit ang kanyang espada na may mahika ng hangin, at siya'y dinakip. Habang nakakulong sa kastilyo ni Belen, bumalik sa alaala ni Tiger ang kanyang kabataan kung saan itinuro sa kanya ng kanyang ama na si Earl Urza Valses, hindi lamang ang pamamana at pangangaso, subalit pati na rin ang mga prinsipyo ng isang mabuti at maunawain na pinuno. Ang mga aral ng kanyang ama sa kanya kahit namatay ito 2 taon na ang nakalilipas, pati na rin ang itim na pana na isang mahalagang pamana ng pamilya, ay nanatiling isang patuloy na alaala ng karunungan ng kanyang ama para sa kanya. Nang magising sa kanyang pagkakatulog ay nakaharap niya muli sina Belen at kanyang katulong na si Lim. At hiningi nito ang sobrang laki na bayad kapalit ng kanyang kalayaan ngunit alam ni Tiger na walang makakabayad para sa isang mababang noble tulad niya, at sa kanyang pagkagulat ay pumayag ang babae na bawasan ito sa isang kondisyon, na kailangan niyang ipakita ang kanyang kahangahangang kagalingan sa pamamana upang malinaw ang mga haka-haka ng mga sundalo tungkol sa pagkahumaling niya sa kanya, at sa kabila ng pag-aatubili ay pumayag siya. Nang nagsimula ang kaganapan ay napagtanto ni Tiger na may nag-iba sa kanyang pana dahil pumalpak ang kanyang unang 2 pagsubok, pero habang inihahanda ang kanyang 3 pana, napansin niya ang isang assassin na nag-aabang sa babae kaya mabilis niyang binalaan ito, na agad na ginamit ang kanyang magic sword upang iwasan ang atake. Sa huling pagkakataon na ito ay ginamit niya ang kanyang 3 pana, at dahil sa kanyang galing sa pag-asinta ay tinamaan ang paa ng tumatakas na assassin na lubos na nagpamangha sa lahat. Sa bandang huli, inamin ni Belen ang kanyang pag-ibig sa hindi mapapantayang kagalingan ni Tiger sa paggamit ng pana at hiniling niya na maging kanyang kakampi, ngunit tumanggi si Tiger dahil sa kanyang katapatan sa kanyang kaharian at sa mga tao na ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang ama. Sa kabila ng kanyang pagtanggi ay pinalaya pa rin siya at binigyan ng pagkakataon na manatili sa kastilyo, subalit sa gabing iyon ay may nahuli na lalaki na walang ano ay pumasok sa kastilyo at nagpakilala bilang Bertrand, isa sa kanyang pinagkakatiwalaang kasamahan. Nagbabala ito tungkol sa isang paparating na atake sa Alsace ng isang hukbo na pinamumunuan ni Zion, ang mapaghiganting anak ni Duke Nardil. Umusbong ang galit sa loob ni Tiger habang naaalala niya ang naunang tangka ni Zion na kutsain siya, at handang ipagtanggol ang kanyang lupang sinilangan anuman ang mangyari. Nagmamadali itong tumungo sa labasan at handang harapin ang paparating na banta, pero doon sa mga pintuan ng kastilyo ay hinarang siya ni Belen. Ang kanyang boses ay matatag subalit puno ng desperasyon habang nagmakaawa sa tulong ng kanyang hukbo para depensahan ang Alsace, at si Belen na agad ay nakaisip ng stratehiya ay sinabing papayag lamang siya kung magiging ruler siya ng bayan nito. Ang mga salita na iyon ay parang mga bubuyog na tumusok sa dibdib niya, ngunit alam niya na wala silang pagpipilian kaya pumayag siya kapalit ng isang kondisyon, ito ay dapat mangako ito na pamumunuan ang bayan at ang kanyang mga tao ng patas, at may kabutihan at hustisya. Habang patungo sila sa kaharian ay madadama ang kawalan ng kasiguraduhan sa laban na magaganap, binasag ni Belen ang katahimikan at tinanong si Tiger kung ang kanyang hukbong may libo-libong sundalo ay makakatalo ba sa 3 beses na malaking hukbo ng Nardir, at habang diretso ang tingin sa daan ay siniguro ni Tiger na ito'y posible dahil hindi lamang siya lumalaban para sa kanyang teritoryo kundi para rin sa kanyang tahanan. Samantala sa kaharian ng Alsace, ang takot ay bumalot sa bayan habang ang mga residente ay naririnig ang tunog ng kabayo ng paparating na mga kalaban, nagsimula silang lumikas at naghanap ng matatagwan sa lokal na dambana. Si Tida, ang tapat na katulong at kababata ni Tiger ay naiwan sa kaharian hawak ang itim na pana na pamana ng pamilya, at nangangamba na naghihintay sa pagbabalik nito habang ang mga puwersa ng Nardir na pinamumunuan ni Zion,
ang spoiled at walang awang anak ay dumating sa Alsace at sila'y nagsimulang magnakaw, mag-vandalize, at magsunog at binago ang tahimik na bayan sa isang bangungot. Makikita sa masasamang mata ng tao na ito ang pagkainip at ito ay nagpasyang sirain ang kaharian ng mag-isa. Si Tida ay na-corner nito sa balkonahe at nahirapang ipagtanggol ang kanyang sarili, at sa oras na tila handa na si Zion na gumawa ng masama sa kanya ay isang pana ang tumusok sa kamay nito, at sinabihan ni Tiger ang babae na tumalon papunta sa kanyang mga braso. Nang ito ay tumalon ay na-trigger ang kanyang instinct at mabilis siyang nagpalit ng direksyon at nahuli ang isang pana na tatama dapat kay Tida, at sa mabilis na galaw ay ibinalik niya ito at napatay ang nagtatagong asasin sa mga puno. Agad na kumilos ang mga tao ni Belen at nagsimulang habulin ang mga tumatakas na kalaban, habang si Tiger ay hindi makasunod sa paghabol dahil naiwan sa kanya ang sirang pana. At doon si Tida, na ang mga mata ay puno ng di masambit na pangunawa ay nag-abot sa kanya ng itim na pana at sinabi na ito na ang tamang oras para manahin niya ang kayamanan ng pamilya. Habang hawak niya ang pana ay tila naririnig niya ang boses ng kanyang ama, na nagpapaalala sa kanya na gamitin lamang ito sa pinakamabigat na mga pangyayari, at isa na nga ang labanan na ito sa mga pangyayari na iyon. Sa bakas ng mga nakaraang pangyayari ay nagpasya si Zion na umatras patungo sa kapatagan dahil ang kanyang pride ay nasugatan at ang kanyang grupo ay nawala sa direksyon. Matapos nito ay pinulong niya ang kanyang hukbo upang mag-isip ng bagong strategy, habang sa kabilang banda si Tiger at ang kanyang mga bagong kaalyado ay nag-uusap at nagpaplano rin ng kanilang magiging mga kilos. Ang mga tao niya na matatag at matibay ay nagbigay ng suporta at tiniyak na sila ay lubos na handa para sa nagbabadyang labanan. Sumikat ang araw at parehong hinarap ng dalawang hukbo ang isa't isa at ang tensyon sa lugar ay napakataas, at sa ilalim ng taktikal na pamamahala ni Tiger at mahusay na paggamit ng espada ni Belen ay agad nilang nakuha ang kalamangan. Sa pamamagitan ng pagkumpas ng espada ni Belen sa hangin ay nagagawa nitong harangin ang mga pana at lumilikha ng di masisira na proteksyon para sa kanila, habang si Tiger at kanyang mga kawal ay nauubos ang mga kalaban na may matinding kahusayan. Habang patuloy ang laban ay biglang umuga ang lupa at nalantad ang sorpresa ni Zion na Earth Dragon na isang halimaw mula sa mga alamat ang sumugod sa kanila. Sa harap ng hindi inaasahang kalaban ay nahirapan ang panig ni Tiger. Ang halimaw ay tila hindi tinatablan at naiiwasan ang kanilang mga atake ng walang hirap, kahit ang pagtatangka niya na bulagin ito sa pamamagitan ng pagpana sa kanyang mata ay nabigo, dahil nasira lamang ang kanyang pana nang tumama sa dragon. Gayunpaman ay hindi nawala ang pag-asa nila at ang isang bahagi ng mga tropa ay sumugod at kinuha ang atensyon nito, na nagbibigay kay Belen ng pagkakataon na ilabas ang kanyang pinakamatinding wind attack at matagumpay na hinati ang halimaw sa dalawa. Pagkatapos ay tila na bago ang takbo ng labanan, ibinunyag ni Tiger ang kanyang sorpresa na isang cavalry na May 2000 o higit pa ang sinabi niyang paparating, subalit isa lang itong paglilinlang dahil mayroon lamang 100 na mga kawal ang nakasakay sa kabayo. Ito ay naging dahilan ng pagpapanik ni Zion pati na rin ng mga kawal niya kaya ang mga ito ay umatras at tuluyang nahulog sa trap, at dahil dito ay napasa kamay ni Tiger si Zion. Sa halip na sumuko ay pinagbintangan siya nito ng pagtataksil dahil sa pagsama sa kaaway na kaharian, pero para sa kanya ay walang kahalagahan ng mga paratang na iyon at ang kanyang prioridad ay ang kaligtasan ng kanyang mga tao. Dahil sa pagkainis ay hinamon niya si Tiger sa isang duel na kalmadong tinanggap nito, patuloy pa rin siya sa panlalait at pinagtawanan si Tiger dahil sa pagpili ng pana, at sinasabing ang kahusayan nito ay nakasalalay lamang sa mga sorpresang atake. Hindi naaapektuhan, nagpalipad si Tiger ng isang pana na hinarang ni Zion gamit ang kanyang kalasag, sinundan niya muli ito ng isa pa at ang bawat pana ay tumatama sa parehong lugar. Nakita ito ni Zion, ngunit hindi nababahala at mayabang na sumugod at determinado na tapusin ang buhay niya, na sa kabilang panig ay nanatiling kalmado at muling naghanda para sa isa pang pagpana. Pinakawalan niya ang huling atake at sa pagkakataon na ito, tumama muli ang pana sa parehong lugar na bumutas sa kalasag ni Zion at tumagos papunta sa kanyang braso, at ang matalinong estratehiya ng paulit-ulit na pag-target sa parehong lugar upang sirain ang kalasag ay gumana, at sumigaw ang kalaban dahil sa sobrang sakit. Nang handa na siyang tapusin ang laban ay sumugod ang mga tauhan ni Zion at naglaro ng di patas,
Sinamantala nito ang pagkakataon at tumakas sakay ng Wind Dragon na talaga palang kanyang inihanda. Hindi umabot sa tumatakas na dragon ang mahiwagang espada ni Belen at pareho nilang naramdaman ang sakit ng pagkatalo, nang biglang may isang tibok ng puso ang naramdaman sa kamay ni Tiger at ang boses ay nagudyok sa kanya na panain ang dragon. Kahit na naguguluhan ay sigurado siya na ang boses ay galing sa kanyang pana na heirloom na ipinagkatiwala sa kanya. Kasabay ng mga pamana ng kanyang ama ay itinutok niya ito sa langit. Ang kanyang pana ay nagliwanag at naglabas ng isang kakaibang enerhiya na nagmula sa kanya at sa espada ni Belen. Sa isang malalim na hininga ay pinakawalan niya ito at pinanood habang ito'y mabilis na tumungo sa langit at gumagawa ng bakas ng mahika, at diretsyong tumusok sa katawan ni Zion na tuluyang nagwakas sa kanya. Bumagsak mula sa langit ang dragon at ang mga tauhan nito, na nasaksihan ang pagkatalo ng kanilang pinuno ay agad na sumuko. Pero ang kanilang tagumpay gayunpaman ay hindi magtatagal dahil alam nila na sasalakay si Duke Nardir pag nakarating ang balita ng kamatayan ng kanyang anak. Nagplano silang muli at sa pagkakataon na ito, sa halip na maghanda para sa depensa ay nagpasya si Tiger na sila ang aatake, at ang kanyang plano ay dalawang bahagi. Una, magtitipon siya ng mga minority nobles ng kaharian upang hingiin ang kanilang tulong at suporta, dahil ang kanilang kolektibong lakas ay magbibigay ng malaking hamon kay Duke Nardir. Ang pangalawang bahagi ng plano ay ang maunawaan at gamitin ang kapangyarihan ng kanyang itim na pana, ang heirloom na napatunayan na higit pa sa isang karaniwang sandata. Samantala, may sariling gawain si Belen at ito ay ipaalam sa kanyang hari ang tungkol sa kanyang bagong ari-arian, ang Alsace, at tipunin ang iba pang 6 na vanities para sa kanilang layunin, dahil ang mga makapangyarihang babaeng mandirigman na ito na bawat isa ay may sariling teritoryo at hukbo ay maaaring maging mahalagang mga kaalyado sa paparating na tunggalian. Ang kanilang mga pagsisikap ay nagbunga ng magawa nila na makakuha ng suporta mula sa ilang maliliit na mga noble sa buong kaharian, na nagtipon upang suportahan ang kanyang layunin at palakasin ang kanyang puwersa, kasabay ng pagbibigay ng ilang yaman nila upang lubos na magtagumpay. Subalit sa kabilang banda, ang kapangyarihan ng itim na pana ay nananatiling isang hiwaga, nagawa nitong kausapin siya at matalo ang mga kalaban kaya nais tuklasin ni Tiger ang hiwaga nito ano pa man ang mangyari. Sa muling pagkakataon, ito ay nag-resonate muli sa kanyang mga kamay at nagtuturo sa isang direksyon, kaya siya ay naglakbay kasama ang nakababatang si Tida, at sila ay napadpad sa isang ancient temple na tila nababalot ng aura ng isang napaglipasan ng panahon na lugar. Dito inihayag ni Tida na ang templo ay itinatag para kay Ternafaul, ang diyosa ng gabi, kadiliman at kamatayan. Naguguluhan ngunit interesado, tinanong ni Tiger kung ano ang kanyang intensyon sa pagpapapunta sa kanya roon, at sa kanyang pagkagulat ang diyosa ay sumapi sa katawan ng kanyang kababata at ipinahayag ang kanyang kahilingan. Kailangan niyang panahin ang babae upang patunayan na talagang nais niyang makuha at malaman ang hiwaga ng itim na pana. At dahil dito ay lalong naguluhan si Tiger. Hinahanap niya ang kapangyarihan pero hindi sa paraan na kailangan maging kapalit ng buhay ng kanyang minamahal na kaibigan, at habang patuloy siyang inuudyok ng diyosa ay lalong mas nagiging mabigat ang pagtimbang ng kanyang desisyon, subalit gayunpaman, kinuha niya ang kanyang pana at nanaig ang kagustuhang malaman ang kapangyarihan nito. Naghanda siya upang panahin ang babae. Ang dulo nito'y nagliwanag dahil sa naipon na enerhiya mula sa kanya na lumikha ng isang bola na may kapangyarihan ng mahika. Ito ay isang delikadong desisyon dahil kapag siya ay nagkamali ay siguradong mamamatay ang kanyang kababata. Dumating ang sandali ng katotohanan, at kasabay ng isang malalim na paghinga ay inilabas ni Tiger ang pana at ito'y pinakawalan, dumiretso patungo kay Tida ngunit huminto ng ilang pulgada mula sa kanyang dibdib at doon inilabas ang nakakulong na enerhiya. Hindi nasaktan ang babae subalit ang lakas ay sumira sa kanyang mga damit. Sa isang banda ang diyosa ay tila nasiyahan sa determinasyon ni Tiger at pinagkaloob sa kanya ang kapangyarihan na hinahanap niya kasabay ng pagsasabing ang kanyang mga kawal ay kasalukuyang sinasalakay, at sa sobrang kaba ay nagmamadali silang bumalik sa kanilang mga kasamahan habang nagdarasal na hindi pa huli ang lahat. Samantala, ang mga kawal ay nasa kasagsagan na ng laban at kasalukuyan na nakikipaglaban sina Belen at Sophie na isa pang vanities, sa pinakamatapang na knight ng Brune na siya ring tagapagdala ng isang alamat na espada. Hindi nila kayang tamaan ng kanilang malalakas na mahika ang knight at walang kahirap-hirap itong sumusugod sa kanila,
at nang handa na nitong tapusin ang dalawa at hanapin ang taksil na si Tiger ay biglang may isang pana ang tumama sa kanyang armor. Tumingala ang knight upang makita si Tiger na siyang may hawak nito at papalapit sa kanila, agad niyang inakusahan ito ng pagtataksil pero hindi ito pinansin ng lalaki. Sa isang mabilis na kilos, muling umatake si Tiger at ang kapangyarihan ng pana ay lumilitaw habang lumilipad, na isang manifestasyon ng regalo mula sa Diyosa, na sinubukan harangan ng knight ang kapangyarihan at nanindigan na lalabanan niya si Tiger hanggang sa huli. Nagawa niya itong iwasan subalit ang kapalit ay nabali ang kanyang mga braso, na naging dahilan kung bakit hindi na siya maaring makalaban pa. Dito ay tinanggap niya ang kanyang pagkatalo at umatras, iniwan sina Tiger at ang kanyang mga kaalyado sa gitna ng labanan. Sa pagbalik sa kanilang kampo ay agad silang nagplano kasama ang kanyang mga kaalyado, para sa kanilang nalalapit na laban sa hukbo ni Nardir habang umaasa sa katapusan ng patuloy na alitan na ito. Ang kanilang strategic meeting ay biglang naudlot ng bigla ang pagdating ni Regen, isiniwalat nito ang isang nakakagulat na katotohanan na siya ang prinsesa ng Brunn. Ang paghahayag na ito ay sinalubong ng pagdadalawang isip at kalituhan, dahil alam ng lahat na walang anak na babae ang hari. Ang babae ay hindi nagpatinag sa kanilang pagdududa at ipinaliwanag nito na siya ang tinutukoy na si Prinsipe Rignaz, na pinaniwalaan ng lahat na namatay sa labanan kung saan nahuli si Tiger. Ginawa ang pagpapanggap bilang lalaki upang pangalagaan ang trono ng kanyang ama dahil wala itong ibang mga tagapagmana. At ikinagulat ng grupo ang impormasyong ito, sumunod na inihayag ng babae ang isa pang parte ng nakaraan kasama si Tiger, na hindi lamang sila magkakilala kundi magkababata rin, na dati ay magkasama sa maraming masasayang araw, at dahil sa mga alaalang ito, pinili ni Tiger na magtiwala sa mga salita ni Regen, ngunit gayunpaman, ang kanyang pag-angkin sa pagkakakilanlan ng prinsesa ng Brunn ay kinakailangan na mapatunayan pa rin. Dinala ni Regen ang grupo sa Leticia, isang maliit na templo na may sikretong daanan papunta sa banal na lugar ng royal family, at pagdating nila ay pinaandar niya ang isang nakatagong switch na nagpapakita ng underground passage. Habang sila ay naglalakad sa loob ay natagpuan nila ang isang mural na nagpapakita ng isang misteryosong archer, na nakikipaglaban sa halimaw na may 3 ulo. Ito ay isang eksena mula sa sinaunang alamat na nagkukwento sa gyera sa pagitan ng mga Diyos at mga dragon, at hindi maiwasang mapansin ni Tiger ang pagkakahawig sa pagitan ng pana na ipinapakita sa mural at sa kanyang sandata na hinulma ng isang Diyosa. Ang kanilang paglalakbay ay biglang natigil nang mapunta sa isang mapanganib na sitwasyon dahil si Nardir, at ang 20 malalakas na battalion soldier nito na inaasahan ang kanilang pagbisita sa templo ay dumating. Ito ay nagbabalak na patayin si Regen upang masigurado ang kanyang posisyon sa kasalukuyang civil war at ang kanyang pag-angkin sa kaharian para sa kanyang sarili. Mabilis na nagsimula ang sagupaan ng mga sundalo mula sa magkabilang panig. Ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng mga Nardir ay umatake kay Tiger at Regen, kaya naiwan si Belen na humarap mag-isa laban sa Duke Nardir. Sa kabila ng mahusay na pagsusumikap nito gamit ang karunungan sa pagpana at ng kanyang mga sundalo, ay lumalaban ito sa mga atake at hinaharangan ang pana niya gamit lamang ang kanyang kamay na walang proteksyon. Nagkaroon ng di inaasahang pagbabago ang labanan nang magsimulang yumanig at gumuho ang lugar, kung saan sinikap ni Tiger na protektahan ang kanyang pangkat sa pamamagitan ng pagbibigay ng cover na apoy at habang sila'y nagmamadaling makalabas, nagawang makalapit ni State at agad itong inatake na nagpatalsik sa kanya. Noong malapit na nitong ibigay ang nakamamatay na atake kay Tiger, si Bertrand ang tapat na lingkod niya, ay gumawa ng pinakamahirap na sakripisyo at iniharang ang sarili sa harapan ng kanyang Panginoon at tinanggap ang nakamamatay na saksak, at bago pa man lubusang maunawaan ni Tiger ang nangyari ay bumagsak ang kisame na naglibing kay State sa ilalim ng tambak na bato. Nang magising ito ay natagpuan niya ang sarili na walang tama ng pag-atake, subalit nakapalibot sa kanya ang pagkasira ng lugar at nakita si State na patay dahil sa pagguho. Wala siyang pakialam dito dahil ang kanyang agarang pangamba ay para kay Bertrand, at matapos maghanap sa lugar ay natagpuan niya ito sa isang bakanteng espasyo na lubhang nasugatan. Sa kanyang huling hininga, ipinahayag nito ang kanyang pagmamalaki sa binata, at sinabi kung gaano siya ka-proud sa kung anong klaseng tao si Tiger ngayon at sa mga nagawa niya bilang isang pinuno. Ang mga salita ni Bertrand ay mabigat sa dibdib ng binata,
habang pinipilit nitong magsalita hanggang sa kanyang huling hininga, at tuluyan na iniwan si Tiger mag-isa. Ang labis na kalungkutan at galit nito dahil sa pagkawala ng kanyang tapat na lingkod ay nag-trigger sa buong potensyal ng kanyang itim na pana, at isang pagsabog ng kapangyarihan ang nagmula dito na nagpatalsik sa mga bato mula sa gumuhong daanan sa itaas niya. Si Belen na naghanap ng may kaba kay Tiger ay nagmadaling pumunta sa nabuong crater, at natagpuan ang lalaki na walang malay dahil sa pagsisikap na gamitin ang kapangyarihan ng pana. Pabalik sa kampo, ang hukbo ng Silver Meteor ay nag-iisip sa nalalapit na labanan sa mga puwersa ni Nardir at sila'y nahaharap sa isang malaking problema. Ang mga maharlika na nagpahayag ng kanilang suporta kay Tiger, ay hindi sigurado kung kaya niyang malampasan sa tamang panahon ang kanyang kalungkutan sa kamatayan ni Bertrand, at pamunuan sila sa nalalapit na tunggalian. Binisita ni Belen ang nalulungkot na si Tiger upang damayan at kausapin, dahil dito ay muling nabuhay ang determinasyon ng binata na nagbigay ginhawa kay Tida, at sa pamamagitan ng bagong determinasyon na iyon ay muli silang naghanda upang harapin si Nardir. Sa sumunod na araw ay nakatanggap sila ng balita mula sa tagapayo ng hari, tungkol sa patuloy na pagkasira ng kalusugan nito dulot ng paulit-ulit na pagkalason, kaya hinimok sila ni Regent na magmadaling pumunta sa kabisera, at bagaman alam nilang maari silang pigilan ni Nardir ay nagpasya si Tiger na harapin ito ng diretso. Nang mag-umpisa ang labanan ay napansin ng lahat na ang puwersa nito ay lumalaban na may mababang kahusayan matapos mawala ang kanilang estratehista na si State, kung saan hinarap ni Tiger si Nardir sa labanan at tinanong kung bakit ito umatake sa Alsace, at inamin nito na sinikap niyang wasakin ang kaharian upang mapigilan siya na maging malakas. Dahil sa sobrang galit ay sumumpa si Tiger na maghihiganti para sa pagkasira na dinulot nito sa kanyang bayan at sa kaharian ng Brune, habang si Nardir ay gagawa din ng paghihiganti para sa kamatayan ng kanyang anak. Habang naghahanda si Tiger ng kanyang pana ay naalala niya si Bertrand at ang kanyang sakripisyo, at kasabay ng bagong determinasyon ay sinabi niyang kailangan niya lamang ng isang pagkakataon upang tapusin ang lahat ng ito. Habang dumidiretso ang kalaban patungo sa kanya, pinakawalan nito ang kanyang pana na direkta sa ulo ni Nardir, na sa huling sandali ay sinubukan nitong harangin gamit ang kanyang espada ngunit nabigo. Nahanap ng pana ang kanyang daan at tinamaan ito, bumagsak si Nardir at dahil sa pangyayari ay tinanong ni Belen ang kanyang windsword na Aerofar tungkol sa naging direksyon ng pana, at iniisip na tumulong ito upang ibahin ang direksyon ng pana kaya naging ganoon ang resulta. Ibinunyag ng Aerofar na wala siyang ginawa at tunay na pinagpala si Tiger ng Diyos ng Hangin, na siyang nagpatnubay ng pakawalan nito ang pana, at sa pagkatalo na ito ng kalaban ay tuluyang nagtapos ang gulo. Sinamahan ni Tiger at ng kanyang mga kaalyado si Regent patungo sa kabisera, kung saan sinalubong sila ng may sakit na si Haring Farren. Ipinahayag ng hari ang kanyang kalungkutan dahil sa kanyang kahinaan bilang isang pinuno at ama, at sa kanyang mga huling araw, pumirma ito sa isang dokumento kung saan nakasaad na si Tiger, ay itatalag ang susunod na magiging hari ng Brune. At dito na rin natatapos ang ating recap, maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.